Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyo pong lingkod, si Kamanong po ay nagbabalik pong muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Pakinggan po natin ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte sa ika-4 na taon ng pagkakilala ng Office of the Vice President sa kanyang panunungkulan at kung ano-ano po ang nagawa at mga achievement po ng Office of the Vice President sa pangunguna po ni VP Sara. Umpisa na po natin mga kababayan at panoorin po natin ang kanya pong mga pahayag. Ito po, umpisahan na po natin. Mga kababayan, government agency partners, esteemed private sector allies, dedicated civil society workers, development stakeholders, good governance advocates, and all our global supporters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. First and foremost, I express my heartfelt gratitude to all the partners, supporters, and stakeholders of the Office of the Vice President. We may come from different sectors and walks of life, but we stand united today by a shared vision to leave behind a legacy of genuine service in action for the future of our country and for the welfare of our fellow Filipinos. This year, we gather under the theme Pasidungog sa Kabag-uhan, a recognition of the new realities we have helped build together. Kabag-uhan is not just newness, it is transformation made visible. It is the success story of a community that once struggled, now standing stronger. It is every partnership that has deepened, every door that has opened, and every Filipino whose life looks different today because we chose to show up. Today, we celebrate that kabag-uhan together. Taliwala sa mga hagit o kalisdanan, nagpabiling lig-on ang OVP sa milabay na mga tuig. From 2022 to 2025, the Office of the Vice President remained committed to its promise of bringing government services closer to the people. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin, nanatili tayong matatag. Hindi nito kailanman natinag ang ating adhikaing makapaglingkod at masuklian ang tiwalang ipinagkaloob sa atin ng mamamayang Pilipino. Every milestone we reached became possible due to the steadfast dedication of our partners and stakeholders. Kung kaya't, buong pusong pagpupugay ang aming ipinapaabot sa bawat ahensya ng gobyerno, pribadong kumpanya, organisasyong sibiko, lokal na pamahalaan, at mamamayang hindi napagod magmahal at magmalasakit sa ating bansa. Kayo ang tunay na lakas ng ating mga programa. Every life we uplift is the fruit of your unwavering belief in the OVP's core mission. With every helping hand we extend, we bring comfort to families, revitalize communities, nurture dreams, and build a stronger Philippines. This year's Pasidungog fuels a much stronger resolve and an even greater determination to continue our legacy of service that speaks through action, standing firm above the noise of politics. Nakaangkla ang serbisyo ng OVP sa iisang prinsipyo.
ang pangangalaga sa dangal ng buhay ng bawat Pilipino. Sa mga nakalipas na taon, umabot na sa 271,631 na individual ang ating napaglingkuran at nabigyan ng bagong pag-asa. At sa gitna ng mga pagsubok na dala ng kawalan, hindi natin iniwan ang 64,234 na pamilyang namatayan. Every year, the Office of the Vice President expands its reach, providing hope and relieving families of crippling debt due to harrowing medical and funeral expenses. Itong janasakit na ito ay malaking tulong para maibsan yung paghihirap ng ating mga kapatid na mga Muslim na instead na gastusin para dun sa mga gastusin sa pagpapalibing, dun na nagagastusin sa ibang mga bagay. Every year, we continue to walk alongside families, providing the support they need to honor their loved ones and find peace in their final farewell. Ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay patuloy pa ring tumutulong upang makamtan ng bawat ordinaryong Pilipino ang tunay na pag-unlad. By providing capital and improving grassroots economies, we have already empowered 39 groups and over 4,400 entrepreneurs through our Magnegosyo Taday program. Taos-puso kaming nagpapasalamat kasi malaking tulong sa amin ito, lalo na sa aming mga pamilya, lalo na sa aming puhunan. Sana po ay tuloy-tuloy po ito yung programa po para marami pong mga kababaihan na matulungan pa sa mga ganitong livelihood po nila na maliit na negosyo po. So God bless po, OVP. Our libreng sakay buses also continue as a symbol of reliability, easing public transport for a total of 2.9 million commuters across the country. Thank you po kasi yung libreng sakay napunta dito sa Tacloban. Malaking tulong po sa amin dito sa Tacloban ang libreng sakay. Sa pamamagitan ng matatag na kabuhayan at maayos na mobilisasyon, patuloy nating maitataguyod ang isang mas progresibong bukas para sa bawat Pilipino. The OVP Disaster Operations Center continues to provide swift and immediate relief to affected communities. Together with our partners, we have already extended critical relief to over 535,000 families across the nation. Ay, sobrang laki na po yun, ma'am. 25 kilos yun. Malaking tulong na po yun sa amin. May karagdagang 231,604 na mga benepisyaryo ang naabutan na natin ng kalinga sa pamamagitan ng rice program at hot meals na dala ng Kalusugan food trucks. Hindi po sa kutaon, nga kadawat ko ani nga. Napuntaon ko yung makaon ba? Nga di na ako maglisod. Sa panahon ng sakuna at kalamidad, nananatiling nakatayo ang OVP at tapat sa mandato nitong magbigay ng tulong at katatagan sa ating mga kababayan. And finally, the OVP's most enduring legacy is the one we secure for the youth. Through the Pagbabago campaign, we invest directly in the future of the next generation. Layunin ng OVP na bigyang pundasyon ang bawat mag-aaral nang hindi maging hadlang ang kahirapan sa pag-abot nila ng kanilang mga pangarap. Sa mga nakalipas na taon, ikinagagalak kong ibahagi na 603,751 na ang mga estudyante
na nakatanggap ng ating school and dental kits. Ang layo-layo ng Basilan, ang layo-layo ng Lamitan, ang layo-layo ng Dangkalan, pero naabot po. Ito po ang pagpapatunay kung gaano po pinapahalagahan ang access sa programa na binibigay ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. Kaakibat din ng pagbabago campaign ang pagtuturo ng disiplina at pananagutan sa ating kapaligiran para sa mga kabataan. At isang malaking tagumpay, nalampas pa sa ating target na 1 milyong puno ang ating naitanim sa loob lamang ng 3 taon. Sa pagtutulungan natin, nakapagtanim na po tayo ng eksaktong 1,089,750 na mga puno. We plant more than trees, we plant hope. Katunayan ito ng ating tapat na paglilingkod para sa isang mas luntian at progresibong Pilipinas. Ang mga numerong ito ay patunay ng mga buhay na nabago at kinabukasang pinatibay ng ating pagtutulungan. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Ating pakatandaan na iisa lamang ang ating bayan, iisa lamang ang ating pinagmulan. Kung kaya't karapatan nating magkaisa, manindigan at buong tapang na protektahan ito. Katungod nato nga maghiusa og mangisog para panalipdan kini. Mahalin natin ang Pilipinas ng totoo, ng walang pansariling interes at ng walang takot. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan po mga kababayan, ang ating Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, pasinungog, mga kababayan, pasinungog sa kabag-uhan. Ang 4 na taon po na pagkakilala o pagkilala po sa mga nagawa ng Office of the Vice President sa pangunguna po ni VP Sara Duterte, na alam naman po natin na mahigit po o 4 na taon na po na sinisiraan at pilit pong pinababagsak ang ating Vice President. Lalong-lalo po kung ano-ano pong paninira ang ginagawa nila sa Vice President. Kesyo, Inday, Lustay, meron pa dyan, puro biyahe lang ang pinagagawa, walang nagagawa ang VP, ang Vice President, walang nagagawa, magnanakaw, korap, tamad, mahinang Vice President, di ba? Kaya, yan po ang napakaraming paninira sa kanya. Di ba? Korap, magnanakaw. Pero nakita naman po natin na hindi po ito binobroadcast ng malalaking mainstream media. Ang mga nagagawang programa ng Vice President na napakaraming programa sa kabila po ng ginigipit at napakaliit ng pondo ng Office of the Vice President. Malaki pa po ang pondo ng PCO na pinagtatrabahuhan ni Claire Castro. Ang PCO ay hindi po bababa sa 2.5 billion. Samantalang ang Office of the Vice President, 800 million
o hanggang 900 million lamang sa loob ng isang taon. Pero isang damukal po ang programa ng Vice President. Nakakatulong po direkta sa taong bayan. Luzon, Visaya, Mindanao, kasulok-sulukan po ng Pilipinas, nararating po ng Office of the Vice President. Samantalang po, yung tagapagsinungaling nila, di umano, ang opisina, bilyon-bilyon ang pondo. Ang tanong, ano po ang naitutulong ng PCO? Direkta sa taong bayan, Luzon, Visaya, Mindanao. Unbelievable. Kaya lahat po ng panira nila sa Vice President, nilalamon po nila. Kinakain po nila lahat ang panira nila sa Vice President. Bakit po? Sa kabila po ng binabakbakan nila at isang damukal po na impeachment pa ang ginagawa para mapabagsak, paninira ng mga politikong magnanakaw sa ating bansa. Pero never pong bumagsak ang approval at trust rating ng Vice President. Never naging negative 15, negative 30, negative 45. At itong huling survey, negative 13, puro negative. Nakita nyo po, hindi po kailanman nagkaganyan ang opisina ng Vice President na siya ay lumagapak sa mga survey company na pinoprotektahan pa yata ang pamahalaan di umano. Nakita nyo po, nasa kanila lahat ang asset, pera ng taong bayan. Sila ang humahawak at kumukontrol. Pero yung Vice President na pinababagsak nila, sinisiraan, 4 na taon na sinisiraan, pinababagsak. Pero nagtatrabaho po, napakaraming nagagawa. Sa kabila nun, napakataas pa ng tiwala sa kanya ng taong bayan. Hindi nagiging negative ang kanyang approval at trust rating sa mga Pilipino. Dahil po gising po ang mga Pilipino. Hindi po tanga, bobo, bulag ang mga Pilipino na hindi nakikita na ang Vice President ay nagtatrabaho ng may tapang malasakit sa mga Pilipino. Kahit sa kabila na ito'y tuloy-tuloy na binabakbakan kasama ng malalaking mainstream media, mga makakaliwa, mga swapang at ganid na mga oligarkiya sa ating bansa, at ang gobyerno ni Lupin di umano na nagpapabagsak dito. Hindi po lahat yan umuobra, lalong-lalo sa numero at sa nagagawa ng kakarampot na pondo ng Office of the Vice President. Kaya alam mo yung tunay na lingkod bayan sa ating bansa, yung may tapang malasakit, may pagmamahal sa bansa at sa Pilipino, na nag-iisa nga lang ang ating bansa. Isa lang ang bansang Pilipinas. At dapat mo itong mahalin kung ikaw ay isang politiko. Pero sa kabila nun, ano po ginawa ng gobyernong Ulupong at gobyernong Lupin di umano sa ating bansa? Puro isang damukal na kasinungalingan, pambubudol, para lang po mailihis at mapabango ang kanila pong serbisyo kuno na puro korupsyon at pahirap sa bayan ang pinagagawa sa atin. Kaya mabuhay po Vice President, mabuhay po kayo. At umaasa po kami sa tulong at awa po ng Panginoon na kayo po ang susunod na Pangulo ng bansa na muli pong magbabangon sa ating bansa. At lilinisin niyo po ang isang damukal na kasamaang korupsyong ginawa ng gobyernong Lupin di umano. Sana po'y panagutin nyo silang lahat sa tamang panahon, sa awa at tulong ng Panginoon. Ay sana po kayo ang maging presidente ng bansa. Ingat-ingat po kayo, Vice President, dahil napakarami pong nagpapabagsak sa inyo. Hindi po kayo tinitigilan gamit ang pera ng taong bayan. Talagang pinondohan. Grabing pondo ang ginawa nila. Inuubos ang pera ng bayan para lang kayo mapabagsak. At sana hindi sila magtagumpay sa awa tulong ng may kapal. Maraming salamat po, Vice President. Ingat-ingat po kayo. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Patuloy na nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw from Canada, kay Annie Jo, kay Jim Aris from United Arab Emirates,
kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, kay Gayat Chena, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. Taste lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po. Bye-bye!